Dumating ako sa point ng kagipitan, kaya ginamit ko ang pechay ko para makaalis sa kagipitan na ito. Dear Ate Vine, isang pangyayari sa buhay ko na alam ko na maraming magagalit sa akin. Pero ito ang naging daan ko upang makamit ko ang tagumpay ko ngayon. Pakitago niyo na lang ako sa pangalang Sally. Galing sa mahirap na pamilya. Dahil 10 kaming magkakapatid, halos lahat kami ay hindi nakatapos sa pag-aaral. Kagaya ko grade 4 lang ang natapos ko, kaya mahirap makahanap ng trabaho. Nangatulong ako sa Manila. Dahil iyon lang ang alam ko na maari kong maging trabaho. Naging maayos ang trabaho sa malaking bahay noong una. Pero nang tumagal na ako ay nakaranas na ako ng palay ng amo kong lalaki. Hindi ako nun makalaban dahil sa takot ko. Umabot din ng 1 taon ang pangay sa akin. Lumayas ako, kahit hindi ko alam kung saan ako pupunta, hanggang sa nakilala ko ang naging asawa ko. Hindi kami kasal pero masaya akong kasama siya, lalo na nang magkaanak kami ng 3. Pero mahirap pa rin kami. Mas lalong naghirap dahil marami na kami. Isa pa, isang construction worker lang ang asawa ko. Kaya napagdesisyonan ko na mag-abroad na lang. Marunong naman akong magbasa at sumulat. Marunong din akong mag-English kahit papaano. Kaya nag-apply ako sa bansang Saudi, wala kasing gastos. Kahit ayaw ko, dahil maliliit pa ang mga anak ko. Pero mas pinili ko ang trabaho sa malayo, kaysa sa lungkot at pangungulila. Naging maayos din naman ang pangangamuhan ko sa mga amo ko. Mababait sila sa akin. Lalo na't wala naman mga bata. Ang alaga ko ay mga binata na. 4 silang mga binata na. Ang pinakabata ay 21 years old na. At si Baba at Madam ay nasa 70 years old na rin. Pero malalakas pa sila. Magdadalawang taon na ako dito nang magsimula ang kwento ko sa mga anak ni Baba. Naging malapit kasi sa akin ang 4 kong mga alaga. May time na may selosan pang nagaganap dahil sa pag-aalaga ko. Itinuring ko silang mga kapatid or kaanak ko na. Pero talagang matalim ang pagkakataon sa akin ang pagiging kasambay dito. Isang gabi, wala si Madam at Baba. Isa-isang dumating ang mga anak nila at nag-inuman. Dahil walang bantay ay nagawa nila iyon. Pinagluto ko sila ng pagkain at pulutan bago ako umakyat sa room ko. Pero maya-maya, kumatok ang isa po nagpapalit sa akin. Nang matapos akong magluto, dinala ko kung saan sila nakapwesto. Dito ay hindi na nila ako pinalabas ng room. Hanggang madaling araw, kanyang gulay na ako nang umakyat sa taas. Akala ko matatapos na pero hindi pa pala. May umakyat sa room ko. May dalang... Kaya kinausap ko siya, sabi ko. May 3 akong anak at walang asawa. Hindi ko alam paano ko bubuhayin. Kaya kung gusto nila bigyan nila ako ng pera, ako pa ang magtatrabaho para sa kanila. Pumayag naman ang kausap ko, at noong gabi ay inabutan niya ako ng 2,000 SR. Nagulat ako dahil napakalaki. Kaya ako ang nagmaneho, ako ang lahat ang gumawa, dahil nalaman na ng mga kapatid niya, kaya bawat akin ay may katumbas na halaga. Minsan pag may time, mas malaki din ang bayad sa akin. Tinanggap ko na ang sitwasyon ko. Kaysa naman pahirapan pa nila ako, at laging tutok at laging matakot. Inipon ko ng inipon ang mga perang binibigay nila sa akin. 4 na taon akong hindi umuwi. Inipon ko talaga para sa pamilya ko. Pag uwi ko, nakabili ako ng lupa at nakapagpatayo ng simpleng bahay. Habang ako ay nasa abroad, nagsipag din pala ang asawa ko. Yung pinapadala ko sa kanya, hindi rin pala niya ginagastos. Nagtrabaho siya ng husto para sa mga anak namin. Ayaw niya daw matawag na walang silbi at pakinabang tulad ng iba. Kaya nagtayo kami ng kantin sa harap ng aming bahay. Main road kasi ang pwesto namin, kaya maraming taong dumaraan. Ginamit ko ang kaalaman ko sa pagluluto ng Arabic, tulad ng biryani rice, kabsa at marami pang iba. Hanggang sa nagkaroon na rin kami ng mga branches. Nakatulong din ako sa pamilya ko kahit papaano. Para sa akin yung 4 na taon ko sa ibang bansa ay sobrang tagal na. At sinabi ko sa sarili ko na ayaw ko nang bumalik pa sa ibang bansa. Dahil kapos na naman kami. Bawat gastos, bawat lakad namin, pinang-iisipan muna naming mabuti. Nabigyan ko rin ng maayos na buhay ang mga anak ko. Ano man ang nangyari sa akin, pero hindi ko yung pinagsisisihan dahil ito ang naging daan ko upang maabot ko ang tagumpay. Kinuwento ko lang naman ang karanasan ko, pero kung may pagpipiliin kayo, piliin nyo ang tamang landas. Hanggang dito na lang, maraming salamat.